Sara, ang parting shots natin ngayong umaga ay tungkol sa pagmamalasakit. Malasakit ng ating mga kababayan para tulungan ang ating mga katutubo. Ito ang ating kuha sa isang batang ati sa isla ng Boracay sa Aklan. Bitbit ng isang Ingles na libro. Actually, dictionary yan eh. Hindi ako sigurado kung binabasa niya talaga ito. No? Pero nakita ko siyang naglalakad sa kanilang village. Nakakatuwang isipin lang na buhay sa kanya ang interest na matuto. Saludo ako sa malasakit ng mga gurong ati sa mga bata na panatilihing buhay ang kanilang kultura at tradisyon habang tinuturuan sila ng wikang Filipino at Ingles para makasabay sa kasalukuyang panahon. At partner, ito yung documentary mo sa Boracay kung saan nagpakita na may iba pang mukha or may ibang side pa yung Boracay. Oh, di ba? Madalas natin napupuntahan. Pero yung sa White Beach, sa kabila naman nun ay doon nilagay yung community ng ati, na iilan na lang talaga natitira sa Boracay. Dati, yung buong teritoryo na yung buong isla ay teritoryo ng ati. Pero dahil nga nagkaroon ng real estate boom doon, dahil ang daming mahigit 1 milyong turista nagpupunta ron taon-taon, nandun na lang sila sa kapirasong lote. Pero sa at least may Boracay. nagmamalasakit sa kanila para kahit papano makasabay sila sa pagbabago ng panahon. And natutuwa rin naman ako kasi ito rin naman yung aking na-experience kasi alam mo para akong adopted child na ng daughter na ng Mindoro dahil lagi akong nandun quarterly. Meron akong project, I have a foundation called Project Malasakit at ang layo namin ay magbigay hindi lamang ng access to education but also solar power and energy doon sa mga mangyan. Kasi hindi naman ibig sabihin na porke sila ay nasa bundok ay wala na silang karapatan or access dapat pagdating sa ilaw o sa kuryente. So ito po ay ilan sa mga litrato nung aming pagpunta doon sa Sitio Labo sa Oriental Mindoro kung saan nagkabit po kami ng mga solar panels at LED bulbs para po doon sa mga katutubong mangyan. Ang ginawa namin dito, sila mismo, yung mga mangyan mismo, yung nagkabit ng solar panels sa kanilang mga tahanan para, kumbaga pag masira, sila na rin yung mag-aayos. So sila na yung nagme-maintain, ano? So pwede ito sa kahit anong remote communities na off-grid, no? Na hindi nakakabit dito sa mga main power supply. So talagang napaka-relevant ang ginagawa niyo dyan sa Mindoro para sa buong bansa.